Isang mapagpalang umaga, panibagong umaga, panibagong pag-asa. Maraming salamat aming Panginoon, sapagkat ako'y nagising muli sa aming munting tahanan kung saan kami nagsasalo-salo at nabubuhay, kasama ang aking mga magulang at minamahal na kapatid. Bitbit ko ang aking mga pangarap tungo sa aming mga kinabukasan. Naway kami iyong gabayan. Ay, Diyos ko po, tanghali na. Magandang umaga po, Inay. Oh, gising ka na pala. Magandang umaga, nak. Kamusta naman tulog mo? Okay lang po, Nay. Ay nako, nasobrahan ka na naman sa tulog mo. Malilate ka na oh. Kumilos ka na dun. Ay siya, oo nga po. Sige po, nagmamadali na po ako at oras na po kasi. Pagkatapos ng eskwelahan, umuwi agad si Sanya habang kasama niya si Josh. Pero nung araw na ito, may hindi inaasahan si Sanya na may mangyayari pala sa kanyang mga magulang. San ka galing? Wala ka nang paki doon. Humarap ka nga, kinakausap kita na maayos. Saan ka galing? Wala ka nang paki doon, sabi eh. Ano ba? Sino ba yung babaeng kasama mo ha? Pinagsasabi mong babae ka? Wala akong kasama babae, kaya tigilan mo na ako. Hayop ka! Sino nga yung babae na kasama mo? Ganyan ka na lang lagi. Pangbababae at pag-iinom lang lagi inaatupag mo kaysa sa sarili mong pamilya. Lumayas ka! Hindi ka namin kailangan dito. Ano ba? Di ko alam sinasabi mo. Wala lang yun. Huwag ka na magpaliwanag. Lumayas ka. Hindi ka na namin kailangan. Ah, ang sakit. Bakit kailangan mo pang manampal? Ikaw pa talaga may ganang manakit. Pa, ba't mo sinasaktan si nanay? Wala ka talagang kwentang ama. Puro ka na nga lang pag-inom at pangbabae eh. Nananahimik na nga kami dito. Tapos sasaktan mo pa nanay ko? Ang kapal ng mukha mo! Ma, tara na. Iwan na natin to. Matapos tulungan ni Sanya ang kanyang nanay sa sitwasyon na yun, nagpapasalamat si Andrea sa kanyang anak dahil sa pagtulong niya at buti na lang saktong nakauwi si Sanya. Matapos ang nangyari, nakipaghiwalay na si Andrea kay Sean dahil nalaman niya nga na nakipag-inuman pala ito habang kasama ang kanyang ibang babae. Kinabukasan, sa paaralan, hinahanap ni Ma'am Leah si Sanya dahil nais na itong makausap tungkol sa kanyang grado. Andito ba si De La Torres? Bakit po, ma'am? Maaga ka bang uuwi mamaya, anak? Kakausapin lang sana kita tungkol sa grades mo. Opo, ma'am. Pwede naman po ako mamaya. O siya, sige. Mag-usap na lang tayo mamaya. Ano po nangyari, ma'am? Na paano ka, anak? Bakit ang laki na ng binaba ng mga grades mo ngayon? Kailangan kong makausap ang mga magulang mo bukas tungkol dito at para na din makuha mo ang mga grades mo. Matapos ng usapan nila, pumayag na lang si Sanya para malaman niya kung ano ba nga ba ang nangyari at bakit nga ba bumaba ang kanyang grades. Kinabukasan, dinala na ni Sanya sa eskwelahan ang kanyang nanay upang makausap nito ang kanyang guro. Magandang hapon po, ma'am. Pinapatawag ko lang po kayo kasi napansin ko po na ang baba na ng quizzes, activities at project ni Sanya. Minsan nga po kulang-kulang na din po ang mga gawain niya eh. Okay lang po ba siya? Nag-aalala lang naman po ako kasi ang laki na po talaga ng binaba niyang grado. Po?
Paano po nangyari yun? Nag-aaral pa rin naman po siya ng mabuti. Kadalasan pinagpupuyatan niya pa nga po mga gawain niya eh. Hindi na nga rin po siya nakain minsan para lang matapos siya lahat ng gawain at proyekto niya. Ay, yun na nga rin po ang pinagtatawa ko sa kanya eh. Naawa lang po ako kasi sa bata dahil sa mababa niyang grado. Baka nga di na din po siya makasali sa ranking eh. Naku po, paano po niyan? Maaari po ba siyang gumawa ng special project para makahabol naman po siya? Sige po ma'am, pagbibigyan po namin si Sanya kasi nakakaawa po sa sitwasyon ng bata. Sobrang laki rin po ng tinulong niyang grade sa ibang subjects. Ngunit, kung bibigyan po namin siya ng special project, kailangan na po namin agad yon kasi malapit na rin po yung pasahan ng grades nila. Sige po, kausapin ko na lang po siya tungkol dito. Maraming salamat po, ma'am. Nak, kinuusap ako ng teacher mo. Ano nangyayari sa'yo? Bakit bumaba grades mo? Tignan mo yung folder na yan. Po? Ano po yan? Buksan mo yan. Tignan mo kasi. Ano po yan, ma? Tignan mo. Buksan mo yan. Huwag mo akong sinasubukan ngayon, Sanya ha. Buksan mo, tignan mo. Oh, ano? Ano masasabi mo sa grades mo? Mataas ba? Hindi, di ba? Ano nangyari sa'yo, Sanya? Bakit ang baba ng grades mo? Hindi ko po alam, ma. Anong hindi mo alam? Wala ka nang ginawang tama. Anong pinagagawa mo sa buhay mo, ha? Ano yan? Di mo kasi inaatupag pag-aaral mo. Puro ka na lang Diyos, puro ka na lang relasyon. Hiwalayan mo na yon. Ayoko po, mahal ko po siya. Hindi, wag ka nga angal sa akin, Sanya. Siya ang dahilan kung bakit bumababa mga grado mo. Pero ma, Anong pero? Walang pero dito, hindi pwede. Kung ayaw mo siyang hiwalayan, lumayas ka dito. ma ha, mahal ko siya, ma. Di naman siya po yung dahilan nito eh. Tama na. Oh, ano? Ayaw mo siyang hiwalayan? Kung ayaw mo, edi wag. Lumayas ka dito. Bumalik si Sanya sa kwarto niya at nagkulong dito habang umiiyak. Oras na para kumain. Tinatawag siya ng nanay niya para bumaba at kumain. Kaso, hindi niya ito sinunod at di na siya kumain matapos sa nangyaring usapan nila ng nanay niya. Akala ni Sanya yun lang ang magaganap na problema. Ngunit, kinabukasan, may sumunod pa. Habang nasa paaralan, tumakbo silang magkakaibigan patungo kay Sanya dahil nakita nung isa niyang kaibigan na may ibang kasamang babae si Josh, kaya kinuhanan nila ito ng picture bilang ebidensya ng mga chismosa. Be, nakita mo na ba to? May ibang kasama si Josh. Ha? Anong pinagsasabi nyo? Nasa kantin siya ngayon. Kasama ko lang siya kanina. Anong nasa kantin? Baka sa iba pumunta ka mo. Ha? Ano yan? Sino yung kasama niya? Akala ko ba sa kantin siya pupunta? Sino yan? Bakit siya may kasamang ibang babae? Alam mo ba kung nasan sila ngayon? Josh? Sino siya? Ha? Kaibigan ko lang siya, Sanya. Pinagsasabi mo. Kaibigan? Sabi mo pupunta ka ng kantin. Ba't may iba kang kasama ngayon? Magkaibigan? Magkaibigan ba yung naghahawakan ng kamay? Magkasama? Magkayakap? At ikaw naman, ba't mo siya pinatulan? Apakalandi mo! Anong malandi? Ba't di mo tanungin yan si Josh? Sanya, tama na. Anong tama na? Mamili ka, Josh. Ako o siya? Sanya. Ayoko. Tama na. Ayoko nang harap-harapan akong niloloko, Josh. Wala nang tayo. Magsama kayong dalawa. Walang iya ka. Binigay ko sa'yo lahat. Bakit mo ginawa sa akin to? Binigay ko naman sa'yo lahat, diba? Bakit? Bakit ganito?
Pagkatapos lahat na nangyari, sunod-sunod na lahat ng problema ni Sanya at hindi pa rin tumataas ang mga grado niya sa eskwelahan. Isang araw, nagmumuni-muni si Sanya at iniisip niyang kunin na lang ang buhay niya at tumalon sa isang mataas na gusali. Wag boy, tuloy! Ano ba? Sino ka? Bitawan mo ko! Gusto ko nang mawala! Anong ginagawa mo? Buti na lang niligtas kita dun. Ba't mo ba ako niligtas? Gusto ko na mawala sa mundong to. Ayoko na mabuhay ng ganito. Kung di mo ako pinigilan, siguro di na ako patuloy naghihirap at magiging pabigat kila mama. Pagkatapos noon, inaliw siya ng estranghero na nagligtas sa kanya at nagbigay ng ilang payo sa buhay. Pagkatapos ng lahat ng kanilang pag-uusap, naisip niya ang lahat ng mga problemang naranasan niya at nagpunta sa simbahan upang tanungin ang Diyos kung ano ang nangyari at humihingi ng kanyang awa. Panginoon, bakit ako? Bakit ako ba ang kailangan makaranas ng ganito? May ginawa ba akong mali? May ginawa ba ako para iparanas mo sa akin lahat ng hinanakit na to? Ano po bang kailangan kong gawin? Di ko na alam ang aking gagawin. Di ko alam saan nakukuha ng lakas. Dahil doon, sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin at biglang lumapit sa kanya ang lahat ng taong nanakit sa kanya para humingi ng tawad. Ang kanyang mga magulang na si Andrea at Sean, sila ay nag-ayos ng kanilang relasyon at sinubukan muli para sa isa pang matibay at malusog na relasyon. Parehong humihingi ng tawad ang kanyang mga magulang sa kanilang anak na si Sanya upang muli nilang subukan muli maging isa pang masayang pamilya ulit. Nagsorry din sa kanya ang kanyang kasintahan na si Josh at ipinaliwanag niya kay Sanya ang lahat at umaasang sumubok muli para sa mas malusog na relasyon. Nagpapasalamat din si Sanya sa mga taong na nandyan para sa kanya noong nasa pinakamababa siya, lalo na sa Diyos. Dahil sa mga taong tumulong kay Sanya, siya ay natauhan. Sinisi niya ang Diyos dahil sa dami niyang naranasan at sabay-sabay na dumating na problema sa buhay niya. Ngunit, nagbago na ang kanyang pananaw at bumalik ulit ang pag-ibig niya sa Diyos.